Kinabukasan ay maaga akong nagising. Tiningnan ko si Oliver sa tabi ko at tulog pa ito. Pinagmamasdan ko ang payapa nitong mukha bago ako napangiti. Bahagya kasi itong nakaharap sa direksyon ko, at sa tulong ng sinag ng araw sa bintana, ay napagmamasdan ko ang kanyang itsura. Sa loob ng 10 taon na pagsasama naming dalawa, marami ang nagbago sa features ng mukha nito. Noong pinagmamasdan ko pa lang siya sa bar na dati kong pinagtatrabauhan, ay hindi pa masyadong maganda ang pangangatawan nito. Wala pa siyang balbas, ngunit ngayon may balbas na siya na kakaahit lang niya kahapon. Matangos ang ilong nito na kuhang-kuha ni Owen sa kanya. Ang labi niya hindi manipis, at hindi rin naman makapal. Hindi ko alam kung may lahi ba silang Spanish, pero may nakikita akong iilang features ng mga Espanyol sa kanya. Nakakadagdag sa kanyang kagwapuhan ang mga mata nito, noon na kumikislap ngunit ngayon ay tila may lungkot na akong nakikita. Hindi na rin katulad noong mga panahong nasa malayo pa ako. Habang pinagmamasdan ko siya, wala na yung Oliver na palaging nakangiti sa mga kasama niya, habang nakikipag-inuman. Yung Oliver na sa tuwing naghahatid ako ng alak sa kanilang mesa, ay palaging madaldal. Siguro'y sa kanya nakuha ni Owen ang pagiging madaldal, ngunit nang magsama kami ay hindi na siya madalas magsalita. Alam kong kasalanan ko kung bakit siya naging ganito. Biglang nagbago at malamig ang pakikitungo nito sa lahat ng taong nakakasalamuhan niya. Ngunit sinubukan ko naman, ginawa ko ang lahat ng makakaya ko, para lang maiparamdam sa kanyang mahal ko siya noon. Siguro'y masyado lang matigas ang kanyang puso, at malalim ang galit nito dahil nabuntis niya ako't ikinasal ng sapilitan. Kung maibabalik ko nga lang ang oras, hinding-hindi ko siya lalapitan noon para tulungan, kung ganito lang naman pala ang kahihinatnan. Kung puro sakit lang pala ang mararanasan ko. Sana pala ay pinigilan ko na ang sarili ko, habang maaga pa. Ngunit sabi nga nila, nasa huli ang pagsisisi. At ngayon nagsisisi ako na hindi ko napigilan ang sarili kong mahalin siya ng lubos. Ngunit hindi ko pinagsisihan na may batang nabuo sa tiyan ko noon, at kasakasama ko na ngayon. Gumalaw ito ng bahagya, kaya napabalik ako sa aking ulirat. Dahan-dahan akong umalis sa kama, at lumabas sa aming kwarto. Alas 5 pa lang naman ng umaga, at kailangan ay maaga akong magising, dahil simula ngayon magtatrabaho na si Oliver. Pinuntahan ko muna si Owen sa kanyang kwarto, at nakitang tulog pa ito. Kaya bumaba na ako't dumiretso sa kusina nitong bahay. Inabala ko ang sarili ko sa pagluluto ng agahan, at nagluto rin ako para sa lunch ni Oliver sa kanyang trabaho. Masaya ako para sa kanya, na sa wakas ay may trabaho na ito. Hindi ko naman alam na ang palaging pagtutok nito sa kanyang laptop, ay nag-aaral pala siya. Kaya kahit sa ganitong paraan man lang na ipagluto siya, nang dadalhin niyang pagkain ay gagawin ko, para na rin humingi ng kapatawaran sa kung ano man ang naging kasalanan ko sa kanya. Good morning mama. Napalingon ako sa maliit at tila paos na boses na nagsalita sa likod. Nakita ko ang anak kong kinukusot-kusot pa nito ang mga mata, habang naglalakad papalapit sa akin. Agad ko siyang hinagkan sa kanyang magkabilang pisngi. Saka ko ito nalalayan papaupo sa kanyang high chair. Good morning nak. Kamusta ang tulog mo? Tanong ko sa kanya at bumalik na ako sa pagpiprito ng isda. I have a nightmare po, sabi nito. Pinahina ko muna ang apoy sa kalan bago ko siya nilingon. Malungkot ang mukha nito nang tignan ko. Kaya lumapit ako sa kanya, at naupo sa kanyang tabi. Hinawakan ko ang kanyang magkabilang mukha at saka ako ngumiti. Ano ba yung napanaginipan mo? Tanong ko sa kanya ng mahinahon. Marahan ko ring hinahaplos ang kanyang mukha, para ipadama na nandito lang ako sa tabi nito. Kahit na anumang mangyari, hinding-hindi ko magagawang iwan ang anak ko. I dreamed that we left Papa and I saw that he was crying. Even though he sometimes treats us badly and coldly mama. I can't leave him po. Natigilan ako sa sinabi nito. Hindi ko alam kung ano ang isasagot ko sa kanya, dahil parang may nakabara sa lalamunan ko, at hindi ako makapagsalita. Anong isasagot ko? Na hindi na ako masaya sa piling ng ama nito. Kaya mas gusto ko na lang lumayo at lumimot. Na gusto kong tuluyan na akong sumaya, at gusto kong makita ang ama nitong sumaya ulit sa piling ng babaeng mahal niya. Panaginip lang iyon. Walang katotohanan ang panaginip. Okay, hindi tayo aalis.
sabi ko nang pahina ng pahina ang boses ko. Gusto kong sabihin sa kanyang hindi ko alam. Hindi ko hawak ang oras at ang hinaharap, kung ano ba ang kahihinatnan naming dalawa. Kung hindi lang dahil sa bata at sa umaasang mamahalin niya ako pabalik. Matagal na siguro akong umalis, matagal na akong lumayo, at matagal nang nakapagsimula ulit. I want a lot of toys po, Papa. Please, buy me a toy po when you go home. Nasa bisig ni Oliver ang anak nito, habang nagpapalim siya rito. Papaalis na kasi ito papunta sa kanyang trabaho, at humirit pa ang anak nito habang buhat-buhat niya. I will, young man. Basta magpakabait ka. Okay. Tumango-tango naman si Owen bilang sagot sa ama, bago ito bumaba at nagtatakbo papalabas ng bahay. Kinuha ko naman ang bag na naglalaman ng pagkaing niluto ko para sa kanya. May Tupperware ito sa loob kung saan nakalagay ang pagkain. Iniabot ko ito kay Oliver na agad naman niyang kinuha sa kamay ko. Mag-iingat ka, at good luck sa trabaho mo, galingan mo, nauutol kong sabi. Hindi pa ako makatingin sa kanya ng maayos, dahil nakatitig ito sa akin, at hindi ko maintindihan kung bakit. Mag-iingat din kayo rito. I'll just call you when I get there, anito. Tumango lang ako at nanatiling sa ibang direksyon ang tingin ko. Look at me first, hindi ko alam kung bakit napalingon ako sa kanya, at nakipagtitigan sa kanyang mga mata. Gusto ko, pag uwi ko rito ay nandito pa rin kayo ng anak ko Lucy. Hinding-hindi mo magugustuhan ang gagawin ko, kapag hindi ko kayo naabutan. Hindi ko alam kung para saan ang sinabi nito, ngunit tumango lang ako bilang sagot. Hindi naman kasi ako basta-basta aalis dito, nang hindi siya nakakausap ng maayos. Gusto ko, bago kami maghiwalay ay maganda ang maging samahan naming dalawa. At ayaw kong sumama rin ang loob sa akin ni Owen, dahil sinabi ko ritong hindi namin iiwan ang ama niya. Agad na rin naman siyang umalis, kaya nakahinga ako ng maluwag. Naging abala ako sa paglilinis ng buong bahay. Naglaba ako at nagdilig din ng mga halaman sa labas. Abala ako sa pagdidilig ng nagkukumahog na tumatakbo si Owen papunta sa direksyon ko. Kumunot ang noo ko dahil sa hawak nito, at nang makalapit siya sa akin, ay nalaman kong isa itong isda na nakalagay sa supot. Mama, look, I got a fish po. Masaya niyang ipinakita ang hawak nitong isda, na nakalagay sa isang supot na may tubig. Saan mo nakuha iyan, Aber? Tanong ko sa kanya. Pinatay ko muna ang host na dinadaluyan ng tubig, bago ako lumapit sa kanya. My friend's father gave it to me po. He's a fisherman. And I saw this small fish on his boat po and gave it to me. Talaga, tumango-tango naman ito habang pinagmamasdan ng isdang lumalangoy-langoy sa supot. Tara sa loob at hanapan natin ng mapaglagyan sa kanya. Sinamahan ko naman ang anak ko sa loob ng bahay, para maghanap ng mapaglalagyan sa isdang alaga nito, na ibinigay ko noon ng tatay ng kanyang kaibigan. Nang mailagay namin ang isda sa isang bote na pabilog, at dinala iyon sa sala. Iyon na ang pinagtuunan ng pansin ni Owen, kaya hindi ko na ito inabala pa. Muli akong lumabas ng bahay para tapusin ang ginagawa kong pagdidilig sa mga halaman sa labas. Saktong pagbukas ko ng pinto nang may nag-doorbell sa gate. Kaya imbes na sa mga halaman ako dumiretso, ay ang gate na muna ang pinuntahan ko. At pinagbuksan ng kung sino mang taong maliligaw sa bahay namin. Nang buksan ko ito ay isang lalaking nakasuot ng kulay asul na kamisa de chino, at sa pangibaba na may isang maong na shorts ang suot. May suot din siyang sombrero na gawa sa dahon ng anahaw. Ano pong kailangan nila? Tanong ko rito dahil hindi siya nagsasalita. Itinaas nito ang kamay, at nakita ang isang malaking isdang nakalambitin sa isang tali. Ipinabibigay pala ni nanay, anito at napapakamot pa sa kanyang ulo. Ngumiti ito kaya lumitaw ang pantay-pantay niyang mga ngipin, at ang biloy nito sa magkabilang pisngi. Hindi ko alam kung ano ang isasagot ko, dahil hindi ko pa naman sila kilala rito. Halos mag-iisang linggo pa lang naman kami, at si Owen lang ang palaging lumabas ng bahay, para makipaglaro sa mga anak ng aming kapitbahay. Kunin mo na, nangangalay na kasi ang kamay ko. Tumawa ito kaya wala akong nagawa, kundi ang tanggapin ang kanyang ibinigay na malaking isda. Salamat. Saan pala ang bahay nyo? Para mapuntahan ko ang inamot pasalamatan siya ng personal, sabi ko.
Tumingin ako sa mga kabahayan na gawa sa mga kahoy. Sumama ka na lang kay Owen mamayang hapon. Birthday kasi ng pamangkin ko, iyong kaibigan niya. Sige, salamat pala rito. Ipinakita ko ang isdang hawak ko at ngumiti sa kanya. Tumango lang ito saka nagpaalam na. Isinarado ko naman ang gate, at agad nang pumasok sa loob. Inilagay ko sa lababo ang isdang ibinigay nito. Lilinisan ko kasi muna, bago ko ilagay sa ref para kapag lulutuin ay hindi na ako mahihirapan pang maglinis, at mag-alis ng mga hasang nito. Alas 3 ng hapon nang magising si Owen. Pinatulog ko kasi muna ito pagkatapos naming kumain. Nang magising ay agad kong nilinisan, at binihisan ng damit. Sinabi rin kasi niya na birthday raw ng kaibigan niya at invited siya. Kaya sinabi kong sasamahan ko siya papunta roon, para na rin personal na magpasalamat sa ina ng lalaking nagbigay sa amin ng isda. Pinasuot ko lang siya ng simpleng t-shirt at shorts. Hindi ko kasi dinala ang mga bago nitong damit, dahil akala namin ay uuwi rin kami agad. Pagkatapos ko siyang bihisan ay ako naman ang naligo at nagbihis. Napili kong suotin ang dress na iniregalo sa akin ni Andoy noong birthday ko. Isa itong dress na hanggang tuhod ang haba, at ang manggas nito'y hanggang siko naman. May disenyo itong mga bulaklak. Ngayon ko lang ito susuotan, dahil hindi naman ako nakakapunta sa mga party noon. Dinala ko lang ito dahil pakiramdam ko'y magagamit ko ito. Inilugay ko lang ang makapal, at mahaba kong buhok na hanggang siko rin ang haba. Hindi ito straight dahil sa dulo nito'y kulot. Nagsuot lang din ako ng sandal na dala ko, bago ako bumaba para puntahan si Owen na naghihintay sa sala. "You're beautiful po mama." Napangiti ako sa komento nito nang makita niya ang suot-suot ko. Kinurot ko ang pisngi niya na nagpangiwi sa kanya. Hinawi niya ang kamay ko, at inirapan ko kaya tumawa ako. "Salamat. Ang gwapo mo rin sa suot mo kahit na simple lang." "Mana po ako kay Papa, Anito." "Naman, where are you both going?" Hindi ko na ituloy ang sasabihin ko, nang may malalim na boses na nagpatigil sa akin. Dahan-dahan akong lumingon sa direksyon ni Oliver. Nakatayo ito sa pintuan ng bahay, habang matalim na nakatingin sa amin, ngunit napansin ko ang pagkislap ng mga mata nito. Agad din naman iyong nawala, at mas lalong tumulim ang tinging pinapakawalan niya. "Uulitin ko Lucy, saan kayo pupunta?" May diin itong pagkakasabi, nang hindi ko siya nakuhang sagutin. Natigilan kasi ako dahil akala ko'y hindi mapapaaga ang uwi nito. Alas 3 pa lang naman ng hapon, kaya nakakapagtaka na ang aga nitong umuwi. Ngunit hindi ko na pala dapat itanong iyon, dahil hindi ko naman alam kung anong totoo. Mas mabuti nga iyon na maaga siya nakakauwi, dahil marami siyang oras para magpahinga. "We're going on a party po Papa. My friend invited us to go to his birthday party po. Please Papa, I wanted to go." Nagulat ako nang si Owen ang sumagot. Nilapitan pa nito ang ama na walang pag-aalinlangan, at saka itinaas nito ang kamay. Tanda na gusto nitong magpabuhat. "Nak, pagod ang papa mo." "Huwag na." Hindi ko na naman naituloy ang gusto kong sabihin ng binuhat ni Oliver ang bata. Naglakad silang dalawa papalapit sa pwesto ko. Tumigil si Oliver sa harapan ko. Kaya nakatingala akong nakatingin sa kanya, dahil mas mataas siya sa akin. "Wait me here, I'm coming with you." Tumango lang ako at kinuha si Owen sa kanya, nang iabot niya sa akin ang bata. Hindi naman ito mabigat, at sakto lang para makayanan kong buhatin. Tumabi ako para paraanin siya, na agad naman niya akong nilampasan, at nagmadali sa pag-akyat sa hagdan. Nang matapos magpalit ng damit si Oliver, ay agad kaming umalis ng bahay. Malapit lang naman ang bahay ng kaibigan ni Owen, kaya nilakad lang namin ito, at saka wala naman kaming kotse para sumakay pa. Buhat-buhat ni Oliver ang bata, habang nakasunod lang ako sa kanila. Nakarating din kami kaagad sa isang simpleng bahay lang, na gawa sa semento at may malawak na bakuran. Nasa iisang palapag lang ito, at ang bakuran nila ay maraming tao. "Owen." Napatingin kami sa sumigaw, at nakita ang isang batang babae na malawak ang ngiti. Mabilis itong nagtatakbo sa amin nang makita niya kami, at si Owen na buhat-buhat ng ama niya, parang bulate na binudburan ng asin. "Hi, Aliana, happy birthday." Masiglang bati ng anak ko, at iniabot ang isang paper bag sa batang nagngangalang Aliana.
Jacket ni Owen iyon na ibinalot lang namin sa paper bag. Hindi pa niya naman ito nagagamit, kaya iyon ang pinili niyang iregalo sa kaibigan. Dahil sa hindi kami nakalabas, at biglaan din ang pag-imbita nila sa amin dito. Salamat. Terrace sa loob, nandun na sila Mickey at Migo. Marami kaming inihandang pagkain, sabi ni Aliana at saka hinawakan sa kamay ang anak ko. Nakita ko ang biglaang pamumula ng pisngi ni Owen, dahil sa ginawa ng batang babae. Agad silang umalis ng tumungo ang anak ko, at mabilis na nawala sa paningin ko. Napailing na lang ako, dahil bigla na lang kaming kinalimutan ng ama pagkakita sa kaibigan, at hindi man lang nakuhang magpaalam sa amin. Kung papayagan ba namin siyang maglaro, kasama ng mga kaibigan nito. Nandito na pala kayo. Naibaling ko ang tingin ko sa nagsalita at nakita ang lalaking nagbigay sa akin ng isda kanina. Tara sa loob. Sasamahan ko kayo kay inay. Agad naman kaming sumunod sa kanya. Napansin ko pa ang pagbabago ng mukha ni Oliver sa tabi ko. Tahimik lang ito ngunit alam kong iba na naman ang iniisip niya. Kaya pinabayaan ko na lang, at saka sumunod na lang din sa lalaking naghatid ng isda sa amin. Pumasok kami sa bahay nila. Nakarating kami sa sala. Kakaunti lang ang mga taong nandito sa loob, hindi katulad sa labas na marami ang bisita. Nay, nandito na po ang mga magulang ni Owen, anito nang makalapit kami sa isang matanda, na nakaupo sa sofa habang kumakain ng spaghetti. Mabilis itong lumingon sa direksyon namin, at ibinaba ang hawak-hawak na plato. Tumayo siya't naglakad sa pwesto namin. Pinunasan pa nito ang mga kamay, kahit na wala namang madumi. Mabuti nakarating kayo. Ako nga pala si Asunta. Lola ako ni Aliana, at nanay naman ako nitong si Agatep, pakilala nito habang nakikipagkamay sa aming dalawa ni Oliver. Lucy po at ito naman si Oliver. Tumigil ako saglit dahil napaisip ako kung ano bang dapat na itawag ko kay Oliver. Alam ko kasing ayaw na ayaw nitong ipinapakilala ko siya bilang asawa ko. Nang minsan kasing ipinakilala ko siya bilang asawa ko sa mga kaibigan ni Andoy sa salon nito, ay nagalit siya pagka-uwi namin sa bahay. Kaya simula noon, hindi ko na siya pinapakilala sa iilang kakilala bilang asawa. Wala rin namang nakakaalam na kasal kaming dalawa. Maging ang pagkakaroon ng anak, ay tanging si Andoy lang ang may alam, at ang mga magulang nito, na hindi ko alam kung tanggap ba nila o hindi. Sila ang gumastos sa kasal namin, ngunit sa judge lang naman iyon nangyari. Si Andoy at ang mga magulang lang ni Oliver ang naruroon noon. Iyon na rin ang una at huli ko silang makita. Dahil pagkatapos noon, ay hindi na sila muli pang nagpakita. Nang manganak nga ako'y si Andoy lang din ang kasama ko. Her husband. Natigilan ako sa sinabi nito. Parang may biglang kiliting damaloy sa katawan ko. At dumiretso sa puso ko na biglang nagtatalon sa tuwa. Ikinagagalak ko kayong makilala. Hali kayo't maupo. Magpapakuha lang ako ng makakain nyo. Nasaan nga pala ang anak nyo? Kasama po ang apo nyo, Nay. At saka, salamat nga po pala sa ibinigay ninyong isda, sabi ko nang makaupo kami sa sofa. Inutusan naman nito si Agatep na kumuha ng pagkain. Nako iha, wala iyon at saka natutuwa rin kasi ako sa anak nyo. Nakangiti ito habang nakikipag-usap sa amin. Hindi ko naman maiwasan na hindi mapangiti. Dahil ito rin ang kauna-unahang makapunta kami sa aming kapitbahay. Sa village kasi ay malalayo ang pwesto ng bahay sa isa't isa. Kaya hindi kami nabibigyan ng pagkakataon na makasalamuha, ang iilang kapitbahay naming naroroon. Mayayaman din kasi ang iba, samantalang kami ang bahay lang ang siyang malaki, dahil ang bulsay walang laman. Kami lang dalawa ang nag-uusap, dahil tahimik lang si Oliver sa tabi ko. Alam kong nakikinig naman ito sa usapan namin ni Nanay Asunta, dahil minsan ay sumasagot din ito sa tanong ng ginang. Dumating din kaagad ang pagkaing ipinakuha niya sa anak. Kaya agad kaming kumain, at nagulat ako nang lagyan ni Oliver ang plato ko ng pagkain, saka iyon iniabot sa akin. Salamat, sabi ko at ngumiti. Nakakatuwa kayong dalawa, dahil mukhang masaya ang pagsasama nyo. Kanina ko pa kasi napapansin ang paraan ng pagkakatingin sa iyo ng asawa mo. Katulad siya ng namayapa kong asawa, yung tipong ayaw na ayaw niya akong mawala sa paningin niya. Napako ako sa kinauupuan ko. Dahil sa sinabi ni Nanay Asunta. Kung alam lang nito kung gaano kamiserable ang buhay namin ni Oliver,
Kung alam lang niya na kahit nagsasama kaming dalawa, ni minsan hindi namin naranasan ang magsaya, at kung alam lang niyang pagod na ako. Malamang ay hindi ko maririnig sa kanya ang komento nito. Tumawa lang ako ng mapait. Naku po, hindi po kayo nagkakamali. Ayaw na ayaw nga po niya akong mawala sa paningin niya. Ayaw na ayaw niya akong mawala, dahil akalain niyang iiwan ko siya. Para hindi ko pagdusaan ang kasalanang nabuntis niya ako, at ipasok siya sa miserableng buhay mag-asawa. Iyan sana ang sasabihin ko kay Nanay Asunta, ngunit hindi ko na ginawa. Ayaw kong mag-away pa kaming dalawa ni Oliver. Dahil nakakapagod na rin, nakakapagod na magpaliwanag sa kanya, at hindi man lang ako pinakikinggan at pinaniniwalaan. Nang sumapit ang alas 5, ay nagpaalam na kaming aalis na. Gusto pa sana nila kaming pakainin pa ng hapunan, ngunit tumanggi na ako. Alam ko kasing pagod si Oliver, kaya kailangan na naming umuwi para makapagpahinga pa siya. What was that? Bungad nitong tanong nang makapasok kami sa bahay. Dumiretso naman si Owen sa kanyang kwarto, para muling maglinis ng katawan, dahil marumi na naman ang damit nito nang lumapit sa amin. Ang alin na naman ang ikinakagalit mo? Pinantayin ko ang tingin nito, ngunit umiwas ito ng tingin. Hinilot nito ang sentido na tila ba masakit ang kanyang ulo. Ayos ka lang. May bahid ng pag-aalala sa boses ko. I'm okay. Pagod lang ako, sagot nito. Magluto ka na ng pagkain, may tatapusin lang ako sa taas. Tumango lang ako at nilimpasan na niya.